Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Ako po si Rex, 35 years old at isang sirena. Ang maririnig niyo po ay aking iniaalay sa lahat ng taong may pinagdadaanan sa buhay. Isa po akong OFW na nagtatrabaho bilang consultant sa Thailand. Habang nagtatrabaho sa ibang bansa, naiwan sa Pilipinas ang jowa ko na halos 8 taon ko nang kinakasama, si Ben. Magandang naging simula namin ni Ben. Pareho kaming lumaki sa bahay ampunan kaya madaling nagkapalagayan ang aming loob. Nagsikap kaming makatapos ng pag-aaral, pagkatapos nagdesisyon na kaming magsama. Si Ben na ang naging pamilya ko simula nang makilala ko siya. Sa katunayan, siya rin ang dahilan ng aking pangingibang bansa. Napakarami naming pangarap na gusto naming sabay na matupad. Binabalak naming mag-ampon ng batang maituturing naming sariling anak. Nagtungo ako sa Thailand sa pag-asang ito na ang magiging susi ng katuparan ng aming mga pangarap. Taong 2015, excited akong umuwi ng Pilipinas para sorpresahin si Ben. Punong-puno ang mga bagahe ko ng mga pasalubong ko sa kanya. Bitbit ko rin ang aking mga naipong pera at masiglang pag-asa ng aming bagong panimula. Ngunit sa aking pag-uwi, ibang Ben ang sumalubong sa akin. Ako ang nasorpresa nang madatnan ko siyang may babaeng kinakasama sa mismong bahay namin. Sobrang sakit ang pagtaksila ng taong minahal mo at pinagkatiwalaan. At ang lalo pang mapait, nabuntis niya ang babaeng ipinagpalit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gulong-gulong isip ko at parang gusto kong magwala. Pinalayas ko si Ben at ang babae niya. Nagkulong ako sa bahay ng ilang linggo hanggang sa mahimasmasan. Sa aking pag-iisa, araw-araw akong dinadalaw ng kalungkutan. Isang gabi naisip ko na lang na tapusin na ang lahat. Wala na akong pamilya, wala na rin yung taksil kong jowa. Siguro nga mas makakabuti kung talikuran ko na lang din ang buhay na tila wala ng halaga. Kinaumagahan, naghanda ako ng lubid na itinali ko sa kisame. Nang simulan ko nang isuot ang lubid sa leeg ko, narinig ko yung tawa ni Nicole. Narinig ko ang tawa ni Nicole Ayala mula sa radyo na magdamag ko ng pinakikinggan. Di ko alam, pero bigla na rin ako napatawa sa mga halakhak ni Nicole Ayala. Para tuloy akong baliw na sabay na tumatawa tapos umiiyak. Nung mga oras na yon, para po ako natauhan. Bigla ko naalala ang mga payo ni na Nicole and Chris na ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay meron dahilan. Dahil dito, itinigil ko ang pagpapatiwakal at pinili kong ituloy ang buhay. Sabi ko sa sarili ko kung walang magmamahal sa akin, panahon na para mahalin ko naman ang sarili ko. Hindi naging madali ang aking pinagdaanan. May mga panahon pa rin na nalulungkot ako pero binabasag ko ito ng pasasalamat sa kung anong meron pa ako sa buhay. Umihinga pa ako. Meron akong talento. Kaya ko pang magtrabaho. Isang kahunghangan kung sasayangin ko ang lahat ng ito. Naisip ko rin na hindi naman lahat ng lalaki ay kagaya ni Ben. Malay mo, balang araw matagpuan ko din ang tunay na magmamahal sa akin.
Nailigtas ako ng tawa ni Nicole Ayala. Hala, naiyak ako! Sige lang, Nicole. Tawa pa lang yun. Pag nilawayan ka, nako, gagaling ka. Magkaka-love life ka. At naiyak si Nicole Ayala. Ang pangit ko! Nakabukus pa! Nailigtas ako ng tawa ni Nicole Ayala. Nailigtas ako ng Love Radio na para sa akin ay may tunay na malasakit sa mga pusong sugatan. Ngayon po ay masaya na ako sa trabaho ko. Tinatanaw kong isang malaking utang na loob ang pangalawang pagkakataon na ito at pagdurugtong sa lubid ng buhay ko. Sa Love Radio, maraming salamat. At sa iyo, Ma'am Nicole, maraming salamat sa tawa at halakak mong nakaka-good vibes at nakakasalba ng buhay. Ang bakit ko umiyak? Huwag sayang, malay mo, nakakagaling yung luha na yan. Huwag mo sayangin. Ako po si Rex, tambalanista since 2011 at ito ang aking kwento. Chris, titigan mo mabuti si Nicole. Tinititigan ko na nga eh. Thank you, Rex. Sana ma-meet ka ni Nicole Ayala, Rex. At pag nakita mo siya, lumuhod ka sa harapan niya. Sabitan mo siya sa pagitan. Pahiran mo yung paa ko, mali mo nakakagaling talaga. Thank you, Rex. Bukod sa ikaw yung nag-thank you, I'd like to say thank you to you, Rex. Because yung stories like this make me realize that meron pala akong ginagawang tama. Kasi alam niyo po, minsan dadating ka sa point in your life when you ask yourself, tama pa ba itong ginagawa ko? Or may ginagawa pa ba akong tama? Yes. And these past few weeks have been very challenging for me particularly, and your story, Rex, is like God's way of telling me that you are okay, Nicole. What you are doing is correct. And thank you for reminding me that. You know, your story, ano pangalan niya ulit? Rex, super sinisira. Ang ganda na sana ng manig. bilis mo na makalimot. Grabe yung pagkaulyan. Joke lang. Mas ulyanin ka pa kay Tatang Henyo. Thank you, Rex. Seriously, thank you, Rex. Seriously, thank you very much. Salamat. Ang istorya mo, Rex, is very rewarding. Not only for Nicole Ayala, but for the entire Love Radio team. Because our main intention is for our listeners to be happy. Every time na may kinig kayo sa Love Radio, di ba? Love lang, masaya, nagtatawanan lagi ang mga DJs and yun din yung mga testimonials na nakukuha namin sa mga listeners namin na grabe pag nakinig ka pala sa Love Radio talaga, hahalakha ka na kahit pa paano makakalimutan mo yung problema mo. And in your case, di ba, ang laki ng naging impluwensya sa iyo ng pakikinig mo sa Love Radio, particularly sa pakikinig mo sa tawa ni Nicole Ayala. Who would have thought na yung tawa ng isang mangkukulam diba? Makakapagsalba pala ng buhay. Yung tawa ng magkukulam, nakakaloka. Di ba? Would actually save lives. Actually, hindi lang ito yung kwento na narinig namin. Meron din kaming tambalanisa dati na ganyan din yung mindset niya. Nag-away sila na mag-asawa and series na yung pag-aaway nila na mag-asawa na feeling niya wala nang patutunguhan yung relasyon nilang dalawa.
Up to the point na naisip niya na magpakamatay na rin siya. Ang paraan niya ng pagpapakamatay that time is ibangga yung minamaneho niyang kotse. So, habang nagmamaneho siya mga kaibigan, for some reason, nakabukas yung radyo niya at naka-tune in ito sa 90.7 Love Radio. And at that time, program din ito ng Tambalan. So, while driving, nakikitawan na pala siya sa Tambalan, napapahalakhak na pala siya, hanggang sa makalimutan niya na, kanina pala iniisip ko mapapakamatay, tapos ngayon, na-realize ko hindi pala dapat magpakamatay kasi ang topic ng Tambalan noon is pag nagpakamatay ka, Mahal. ang laki na magagastos mo. Diba? Ang laki na magagastos mo. Diba? At ang daming iiyak sa'yo. Paano yung mga taong umaasa sa'yo? And noong time na yun, actually, endorsement yun ng isang liquor brand. Nasabi namin na parang segue siya para sa endorsement na isang liquor brand. Kapag uminom ka ng ganite, 25 pesos lang, walang gastos, napakahina, magtatawag ka ng mga kaibigan, mag-enjoy kayo, mapag-uusapan ninyo yung problema nyo. At makakalimutan nyo yung problema ninyo. Diba? Kasi magtatawanan kayo kasama ang mga kaibigan nyo. Yung mga ganong klase ng adlib. Hindi namin yun makakalimutan. And ako particularly, this will be one for the books. Yes. Rex, thank you very much. You don't know how much that means to me. Matindi. Matindi, promise. As in. Well, masasabi ko lang dyan, Rex, dahil sa mga kagaya mong tao, napaparealize mo sabing mga nasa radyo kasi ang una iniisip lang namin dyan makapagpapatawa na kami, okay na. Mas Correct, malalim pa palang nagiging effective kasi we touch live yung mga perspective ninyo at eto medyo isang malaking to sa amin ngayon na reward. Napakalaki palang ginagawa namin dito sa radyo. Alam mo yung you've been seeking for answers and then finally one morning you find an answer and Rex, you're the answer, so thank you. Yun, gusto ko lang ulit mag-thank you sa'yo. At syempre, hindi naman ako makakahalakak ng parang mangkukulam kung wala din naman si Chris Chuper. And now we have Tang Henyo. Na sinusuportahan yung mga walang kakwenta-kwenta kong adlibs. Alam niyo yung mga kaibigan yung inaakala namin na minsan simpleng kwentuhan lang, na tinatawanan namin yung problema ng ibang tao, minsan yung problema namin, o minsan, di ba, hinahamak yung mga problema ng mga kaibigan namin na chinichismis namin. Hinahamak namin minsan sarili namin, di ba? Never did we imagine na itong ganitong klase na ginagawa namin would actually save life. Di ba? Can you imagine, partner? Can you just imagine the struggle that he was in na meron ng lubid, tapos a particular laugh from the radio will save his life? Parang yes. Ano yun May divine intervention. Sobrang hindi ako makapaniwala na parang hindi ko naman deserve na parang may pakpak ako. Hindi talaga bagay, mas bagay sa kami sungay Pero 'di ba, who would have thought? So, and babalik kami dun sa sinabi namin na nakapagpaalala sa iyo that everything really happens for a reason, 'di ba? You could have listened to other radio stations, it could have been that way. Pero bakit sa amin ka nakatutok? Bakit nung mga particular na oras na yun tumatawa ako? Pwede namang nung mga oras na yun, may mga pagkakataon din naman at marami kami may pagkakataon na corny kami ni Chris Chuper, hindi kami natatawa ng ganun. Pero bakit malademonita yung tawa namin nung mga oras na yun? That really caught your heart, di ba? Well, siguro, Rex, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, this only proves that God exists. Yes. Kung si Nicole naging anghel sa'yo. Oo. Savior. At ikaw din naman, dahil si Nicole may mga pinagdadaanan din the past few days, ikaw din yung naging angel. Nakita nyo na compensate nyong isa't isa. Totoo yan. Napakagandang nagkaroon talaga ng for me it's divine intervention. Rewarding for Nicole. Yung marinig yung message mo. Actually, nauna siya na maging reward yung gift actually yung laughter mo para kay Rex, and in return, di ba, your story would actually be enriching and rewarding for Nicole. Diba? So, thank you, Rex. May divine intervention talaga. Pag grabe nakita nakagagaling yung laway mo. Parang pahiran mo nga yung tiyan ko, may kabag kasi echo
Rex, pag nakita tayo, libre kita, extra rice. Promise. At saka may ginawa ka pa kay Nicole ngayon na kakaiba. Ano? Naging kaboses niya si Chris Aquino. Momo. Rex. Rex. Yung mga kabisyo natin sa FB Live, sabi nila, hindi ko alam kung tatawa ako, iyak sa sa inyong tatlo. Tawa, iyak, tawa, iyak. Mga baliw po kasi kami. Ganito po yung buhay namin araw-araw. Baliw kasi kami. Minsan hindi namin alam na yung kabaliwan pala namin is actually doing something good. Yes. So thank you again for reminding us to always continue to do for Okay, tama na. And thank you for reminding us that we are doing something right every day. And kami naman lagi naman namin pinag-uusapan kung paano namin araw-araw mapapaganda pa yung mga programa namin. Hindi lang ng tambalan, kundi na lahat ng programs ng Love Radio. Yung epekto pala ng ginagawa namin, it's beyond laughter pala. Oo, correct. Beyond laughter. Alam mo, ano yung sinabi yan sa akin ng kaibigan ko long ago Noon kasi nung gago-gago lang yung mga advice ko sa radyo, sinabi niya sa akin noon, Emmy, you don't know how much power you hold in your hand to influence. Yun yung sinabi niya sa akin. You Correct, don't know how much power you hold in your hands to influence. Baka naman you'd like to use it wisely. Pwedeng compliment, pwede rin. Pwedeng Full of sarcasm. Hindi, pero alam mo, sabi ko nga, oo nga, no? Sobrang tindi ng power that is given So it has to be used properly. And wisely. Totoo Tama. yun. The words are very powerful. Lalong-lalo na pag may gantong mikropono ka. Diba? Kasi thousands, even millions ang pwedeng makinig ng sasabihin mo. So tama naman yung sinabi ng kaibigan mo na choose your words wisely. Because words can change lives. Correct. Diba? Can change your mood. Can actually give hope to someone. Can kill or can heal. Yes. Diba? So, it can make or break you. May mga sacrifices nga lang tayong gagawin. Like, kagaya ito, amuyin natin yung microphone ng mga laway nagsama-sama na dito. Tama ka dyan. Struggle namin yun. Struggle yun yung amoy pa. Hindi lamang dito, kahit pag nag-host kami. Yung naabot na bike sa amin, bakit may amoy siya? Nakakaloka. Sa mga hosting jobs, di ba yung mga host na experience yan, pag inabot yung mic, struggle po ng host yun. Bakit ang baho ng mic na pinapagamit ko sa amin? The struggle is real for everyone. Yeah. Actually, lahat po ng tao meron pala talagang pinagdadaanan, kaya ang hirap manghusga Ang Correct hirap manghusga kasi hindi mo alam kung ano yung struggle ng person na yon. Again, thank you very much sa Rex for everything. Yan, nasabi na namin lahat. And thank you very much for wholeheartedly sharing your story. And very timely yung mga ganitong kwento kasi napag-uusapan yung mental health. Yes. Yung kalungkutan, depression. Is real. 'Di ba? So yung fact that you need to talk to someone. Ang ganda ng mga sinabi ni Rex na parang naisip niya kahunghangan, 'di ba? Kahunghangan kung sasayangin ko na meron akong talento, meron akong trabaho, meron akong pagmamahal na pwede kong ibigay, 'di ba? Na bago ako maghanap ng pagmamahal sa ibang tao, mahalin ko muna ang sarili ko. 'Di ba? Napakaganda ng mga I mean, I don't think you will actually say that kung hindi ka bagong break. Correct. Diba kapag ka bagong break ka, may mga natututunan ka, nagiging wais ka, may mga ganyan kang words. Diba? And for all you know, Rex, hindi lang naman ako yung na-touch mo Tama. For all you know, diba, other people who are also listening to us right now, na-touch mo dahil sa story. Actually, yung mga nagme-message sa atin sa Facebook live ngayon, no? Diba? Totoo, napaka-inspiring ng kwento mo, Rex. Kaya pala, partner, sa unang parte ng Mahiwagang Burnay, ang kwentong ito ay para sa lahat ng mga may pinagdadaanan sa buhay. Yun yung una niyang linya di ba? Correct. So, ikaw na may pinagdadaanan ngayon, nawa ay magsilbing lesson din ito na kaya mo. Di ba? Kung kinaya nga ni Rex, malamang kakayanin mo rin. At kung kinaya namin lahat, malamang kakayanin mo rin. Just be strong. And lastly, you are not alone. Yes. Yun. You are not alone. Tsaka laging sinasabi ni Justin Bieber yan, love yourself. Di ba? Tama! Correct. Wow, taray. Kami naisip namin, loving yourself is the greatest love of all. Luma.
Ikaw, Justin Bieber, in fairness sa'yo. Pero pa, medyo luma yung kay Mariah Carey. Maganda Ano? yun yung hero na kanta. Sobrang diba? self-empowerment yun. Tama. And then a hero comes along. Correct. So, I, Nicole, and Tanghenyo would like to say thank you to you. Thank you, for Rex. sharing with us your story. Salamat. What a wonderful message. And syempre, kung ikaw din, meron ka ding kwento, hindi naman kailangan nakakaiyak. Pwedeng nakakalurky, pwedeng comedy, pwedeng inspirational, pwedeng nga nakakatakot eh. You may send your story. Email us at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na yung pag-uusapan ng tambalan kasama si Tanghenyo sa mga susunod na araw. Corrected by Gotta Go mga kabisyo. Yung ano ko, naghalo na po yung laway, luha, tsaka sipon ko. Walang tissue sa paligid. Muli ako po si Nicole Ala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Kasama si Tanghenyo. na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Programang Station number 1 SM Radio Station.